Good morning. Good morning po sa inyong lahat. I'm so excited once again to be with you and i-share po yung ating topic for today. So kung excited na kayo and ako rin, so simulan na po natin. Sige, yung atin pong slide. Okay, so ang topic po natin ngayon ay pinamagatang The Secret of the Blue Zones. Okay, so kung tatanungin ko po kayo, no, siguro ang isang magandang tanong, kung tatanungin ko po kayo, ano nga ba ang sikreto, no, to live a long life or to have a meaningful life, ah? The secret to longevity, no? Siguro may mga pumapasok na idea sa atin, no? Pero ano nga ba talaga ang secret recipe dito, no? So pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, next slide, magpapakilala po muna ako. Ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong pulmonologist and we started Herbalife 2014, so ganyan po ako kalaki. And with that, medyo busy ang schedule, no? And dahil busy ang schedule, once na may time ako kumain, whatever is available, yun ang kakainin ko. Without realizing kung healthy ba ito or not, ang mahalaga sa akin, mabusog ako. Eventually, lumaki ako ng ganyan. Umabot ako ng 209 pounds and with that, mabigat ang pakiramdam, madaling mapagod, madaling hinihinga, sumasakit yung dibdib. I feel old for my age. So sabi ko, hindi yata ito maganda. Buti na lang, we found the solution. Aba, kahit pala busy, hindi yung dahilan para hindi kumain ng healthy. Na-meet namin ng Herbalife, napakadaling i-prepare, no? Full of nutrition. And dahil sineryoso ko, nag-commit ako sa sarili ko, gagawin ko to for me and my family. Sineryoso ko. Alaga kami ng isang nutrition club. I lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking bewang. And with that, nag-join din kami, this VNC community full of positive people, energetic people. And up to now, no, 11 years na po kami doing Herbalife and masasabi ko na hindi kami nagkamali, no? Okay, sige, next slide. So pag-usapan natin, siguro sa inyo, first time niyo marinig, ano nga bang blue zones, no? Bakit nga ba tinawag siyang blue zone? So ang blue zones po, ito yung mga regions po sa ating planeta na identified by research na kung saan ang mga tao dito live exceptionally long. So mahahaba ang buhay nila, hindi lang hanggang 60, hanggang 50, meron sila dito mga centenarians, even beyond 100, nabubuhay ang mga tao dito. And hindi lang po old age ang pinag-uusapan dito. They live healthily, no? At they live very, very active, no? At their age. So, saan-saan nga ba itong lugar na ito? Di ba nakaka-curious? No? Saan nga ba yung mga lugar na identify nila? Ito yung mga blue zones. Sige, next slide. So, meron po silang 5 blue zones na na-identified at ayan po sila sa Loma Linda, California, sa Nicoya, Costa Rica, sa Sardinia, sa Greece, and sa Okinawa, Japan. So, bisitahin natin, no? Mag-tour tayo, no? Around the world. Bisitahin natin ano nga ba ang meron sa mga lugar na ito. Sige, next slide. So, napag-alaman nila sa Sardinia, no, sa Italy, ano nga ba ang meron sa kanila? Okay? Kilala yung region na ito. Alam nyo kasi, ang buong Sardinia malaki po yan. Pero na-identify nila yung isang specific area sa Sardinia termed as Nuoro, no? Doon po sila nakakita ng mga centenarians. So yung region po ito na Sardinia doon sa Nuoro, this is the region with the highest concentration ng mga male centenarians characterized by an active, no? Meron din silang social life at ang diet nila is purely mainly plant-based diet. Sige, next slide. So ano nga ba ang sikreto ng mga tao na ito? So pag-usapan natin.
So nabanggit ko na po ang Sardinia doon sa specific area na nakita nila, yung Nuoro. Ang Nuoro is a mountainous area po dyan. Dry po ang lupa dyan. At ang mga tao dyan, they live mainly, yan, nag-herd sila ng sheep, no? Yan, nagbe-bake sila dyan. So, yan. So, pansinin nyo, yung mga elderly sa kanila, hindi lang sila nakatunganga, no? Nasa farm sila, mapalalaki o mapababae. At sinasabi ko nga po, yung kumakain sila yung mga plant-based diet, ang bread nila is unleavened bread. So hindi sila ganong gumagamit ng yeast o yung mga pampaalsa, no? Yung mga plant-based na madali rin nila madadala pag nagpunta sila sa farm. At ang kanilang cheese, no, is purely from grass-fed cow. So rich in omega-3 fatty acids, no? Yung kanilang keso, unlike the omega-6 fatty acids na pag pinapakain natin ng mga corn, for example, yung ating mga uh, hayop, no? And nakita nila na isa sa mga sikreto, no, na mga Sardinians, no? Once in a while, they took red wine. At itong red wine na to, sa kanila tinatawag ito, ayan, nandyan po sa taas, Canonau, no? Hindi Kinanaw. Ang tawag po dyan, Canonau wine. At alam nyo, yung Canonau wine, na particularly sa Sardinia makikita, this wine has the highest content of phenols or yung antioxidant, 3 times more potent than the regular wine. So ito yung mga sikreto, no, na nakita nila among the Sardinians. At hindi lang yan. Next slide. Ano pa? Bukod sa back po tayo. O sige, anyway. Bukod dyan, ang mga Sardinians po, meron po silang community, no? Na kung saan pinapahalagahan nila yung mga centenarians nila. So meron silang tinatawag na pag pumasok ka sa isang lugar, centenarian of the month, no? Nakalagay doon kasi they associate old age, no, with um, more knowledge, no? They have high regards, no? Doon sa mga taong elderly sa kanila. So the more you age, no, mas mataas yung regard ng community, no? Para sa inyo. Sige. Next slide po tayo. So ang next na pupuntahan natin ay Japan. So sa Japan, particularly yung isang archipelago doon, yung tinatawag na Okinawa, no? Doon sila nakakita, no? Nag-focus sila doon. Dito yung maraming area, no? Na mga centenarians. So ano ang nakita nila? The Okinawans are plant predominant diet-rich people na kung saan particularly madalas silang kumakain sweet potatoes, vegetables, soy, and seaweed with small amounts lang ng fish, pork, and fruit. At very, very minimal ang kanilang red meat, dairy, and refined grains or oils. Next slide. Ano pa? Ang mga Okinawans, nakita nila, they practice this principle, the Hara Hachibu principle. So ano nga ba yung Hara Hachibu principle? Actually, ang nagka-invento nito ay si Confucius. Pero among the country of Japan, it is the Okinawans na nakita nila yung talagang nagpa-practice nitong principle na ito. So ano nga ba ito? Ito po ay kung saan na you will eat, no, until you are 80% full. So kapag ramdam po nila na they are full at 80%, they already stop eating. So hindi po sila nagpapakabusog ng husto. Nakagaya sa na-experience natin na sa buffet na taob talaga yung plato, simot na simot. So sila, ganyan po sila. They only eat at 80% full. At they serve food in small proportion. So hindi palakihan ng plato dito, no? They eat in just small proportions. So ano nga ba ang ipinapakilala ng Hara-Hachibu principles? So they want to focus on food kapag kumakain sila.
They eat more veggies, they stay hydrated, ninanamnam nila, ine-enjoy nila yung pagkain. That's why they eat slowly at hinahayaan nito na ang food ay mag-engage sa mga senses nila. They eat with other people, no? As much as possible. They practice gratitude at kagaya ng nabanggit ko, they use smaller dishes. So siguro sa atin, platito lang, no? Yung gamit nila. Okay, next slide. Pero hindi lang yan, meron pa. Ano pang common practice, no? Ang mga Okinawans, meron po silang tinatawag na community, no? So sa Japanese, tinatawag po yan na mowai. So ang dami na nating natututunan, no? Harahachibu, mowai. So ang mowai po, ito po yung mga group of people, especially yung mga centenarians nila, they meet for a common purpose. And these are not friends you've met 1 month ago or weeks ago. These are friends you've met since childhood, no? They are group of lifelong friends. Alam niyo po kasi sa community nila, no? Once na pinanganak ka, parang nade-designate ka sa ang part ng Mawai ka makakasama. At ito pong community ng Mawai na ito yung makakasama mo, no? For the until you reach teenage years, adulthood, yan, yung ang tawag dito, senior years no, na tinatawag. At anong pinoprovide nitong mobile community na ito sa kanila? This community provides social support for socialization, financial, health kung may namatayan or kailangan ng halimbawa, tulong, no? Whatever it is kind of help. So itong grupo na to ang nagtutulong-tulong, no? Or maybe it is something of spiritual interest. So these are the same people na kasama nila nung kabataan nila. Okay, next slide. And saan pa kilala ang mga Okinawans? Alam niyo po, sa buhay natin, sabi nga nila, dalawang stage lang, no? So magpo-focus ka no, during your adulthood na kung saan magpitik ang iyong career after peaking, you will look forward for your retirement. Sa Japanese culture, especially sa mga Okinawans, they don't have such term as retirement. Hindi po uso sa kanila yon yung word na retirement. What they have is the word ikigai or the reason to live. So ito yung sinasabi na pag tinanong sila, what's your purpose? Bakit ka gumigising araw-araw? What's your purpose na bakit ka humihinga? At kapag itinanong niyo po ang mga Okinawans, immediately, pag tinanong, what's your ikigai? Yung ibang ikigai nila is they have to catch fish 3 times a week for their family. Their ikigai is to take care of my granddaughter. So iba-iba sila, meaning once they reach that age, alam nila what's their purpose of living. No? So yun yung mga sekreto nila. Hindi yung basta nag-retire sila and that's it. They have a sense of purpose, no, to live. Okay? Next slide. Punta naman po tayo sa susunod, sa ikatlong country. This is the place of Loma Linda sa California. And alam niyo po, dito sa area na ito, sa California, sa Loma Linda, nakita nila yung isang grupo po dito, particularly the Seventh-day Adventists. You know, these are the set of people na kung saan doon din marami mga centenarians or they reach the old age, no? And nakikita nila, uh, these are the people who has a strict practice of rest, no? Kilala natin ang mga Seventh-day Adventists, Sabat sa kanila from sunset ng Friday to sunset ng Saturday, and they really practice. Ay, pa-unmute po si Doc. Thank you. Doc. Okay, so nakita nila
Ang mga Seventh-day Adventists in this particular area, they have a practice of Sabbath. Very strict yon. Ibig sabihin, for the whole week, for 24 hours, kahit gaano sila ka-busy, kahit gaano sila kapagod, they practice Sabbath, no? And this Sabbath, this is the time na kung saan nagme-meditate sila, they focus on their God, no? At doon, hindi talaga sila pwedeng maistorbo. They do nature walks, no? During this time, they study the Bible. And ano pa yung pangalawa na nakita nila? Their diet is based, no? Doon sa Bible na makikita nila, no? No, sa Genesis, makikita yan. So, sa Leviticus, makikita yan. So, kung ano yung sinasabi doon na pwede, hindi pwede, yun yung talagang pinapractice nila. And mahalaga rin sa kanila yung socialization na tinatawag. Dito sa socialization, no, they read the Bible among themselves, they share experiences with one another. So dito nakita nila yung importance nitong apat na bagay na ito na sinasabi nila yung secret ng mga taga Loma Linda. Okay? Next slide. So ano naman po yung susunod? Doon sa Greece. So sa Greece particularly, yung mga Icarians. So the Icarians emphasize a plant-based Mediterranean diet. This diet focused mainly on vegetables, wild greens, legumes, whole grains, and olive oil. They consume fish in moderation, goat's milk, wine, and very limited meat and sugar. Okay, next slide. So sa Icaranians, so ano pa? They practice, no, at their age. Hindi na sila ganong nagpapastress, no? Very low ang kanilang stress level at very particular sila sa strong community ties. So yung mga elderly nila, hindi lang yan nasa bahay. They go out, they socialize. So nakikita nyo, yung isa parang may nilalaro pa dyan, no? So that's how they engage, no, with the community. Okay? That's how they practice their lifestyle on a daily basis. So yung mga Icarians. Sige, next slide. So, next yung fifth, no, na blue zone na nakita nila, yung Nicoya ng Costa Rica. Particularly, yung mga Nicoyans na tinatawag, their diet is mainly plant-based, no? So, mahilig sila sa beans, no? Mahilig sila sa squash, mahilig sila sa corn. They also have an emphasis on family and community. So very particular po sila doon, no? Bukod sa diet, no? Na plant-based. Sige, next slide. So kung isa-summarize po natin, no? Itong mga lugar na ito, makikita natin sa US, so plant-based diet, they prioritize rest, socialization is important, they deal with nature more than the other group of individuals. Sa mga Costa Ricans, they also have the plant-based diet, they prioritize family, importance of community. Sa Sardinia, again, plant-based diet. Ang mga Sardinians, they move naturally. So mapapansin nyo, particularly sa mga blue zones, wala akong nabanggit na they exercise up to the maximum, no? These people move naturally. So, kung ang pinaka-natural movement nila, pagfa-farming, okay, pangingisda, they don't practice rigorous exercise, no? Kagaya nung ginagawa ng iba. But they live long, no? And yung importance ng community. The Icaria Greece, they are plant-based Mediterranean diet. Nagko-consume sila ng lots of olive oil kasi ang olive oil ay rich in antioxidant, panglaban, no, sa pangsugpo sa mga insulto, no, na dumarating sa mga katawan natin. They make sure na very low ang kanilang stress level and they pay particular attention to strong community ties. Ang Japan, ang Okinawa, Japan, which is the ground zero, no, ng mga centenarians, no? They practice plant-based diet, very minimal ang kanilang red meat,
ang kanilang dairy products, hindi sila mahilig sa sweets at refined foods. They practice the Hara Hachibibu principle, particularly yung community nila, the Mawai, and the purpose why they are living, the Ikigai. Sige, next slide. So, para madaling i-share, no? Ito ang tandaan natin. What's the secret to be a centenarian? So, sabi ko nga, hindi rigorous exercise. You just move naturally. Make daily physical activity an avoidable part of our environment. We need to have a positive outlook in life. Alamin natin, anong purpose natin? Ano ang ating ikigai? Why do we live? We have to practice the downshift. We should rest, work less, slow down, take vacations, kagaya ng ginagawa ng mga taga Loma Linda sa California. We have to eat wisely, kagaya ng mga Japanese, eat until 80% full, more veggies, less meat and processed food, drink a glass of red wine. Alam niyo yung red wine yan, yung tinatawag na Kano now. Nako, murang-mura yan. So, if you want to try it, full of antioxidant, yung high concentration ng phenos, try to search it. And sense of belongingness, yung community na ito natawag. Create a healthy social network, hindi yung network na puro chismis ang pinag-uusapan. So, healthy social environment, reconnect with religion, and they prioritize their family. So these are the secrets. So kung mapapansin nyo, itong bagay na ito, nabanggit na rin kanina ni Coach Ate Cecil Garcia sa seven pillars of good health. So nakikita rin yan. So inuulit-ulit natin, ini-emphasize natin, kaya wag natin baliwalain. Sige, next slide. So before we end, gusto ko lang tong i-share. This is a Tibetan proverb. So ang sinabi dito, the secret of a good life is to eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. So yung pagkain, half lang yon of the 100%. Yung pagiging active, mas dapat doblehin. Yung pagiging masaya, positive outlook in life, mas dapat triplehin. At yung hindi dapat mawawala at forever nandyan is to love other people, without measure. So walang kapalit. Next slide. And ano pa nga ba? Siyempre, if we are looking for quality plant-based sources, so nandiyan ang ating Herbalife Nutrition. Number 1 in the world. Super brand in the Philippines. Meron tayo sila product quality. Kung quality lang pag-uusapan, hindi tayo panghuhuli dyan. Next slide. At dahil naman quality talaga, saan ka pa? So, inawardan tayo, syempre, as number 1 in the world when it comes to meal replacement, weight management, and well-being, and active and lifestyle nutrition. And with that, I hope marami po kayong natutunan, marami kayong masashare about the Blue Zone secret tips sa ating mga mahal sa buhay. And with that, back to you and see you again next time.